mag-harvest ng basil. At ipipreserve natin ito. Ibubulad natin o isa-sun-dry natin yung basil para naman hindi masayang yung ating tanim. Kasi marami na akong tanim dito na basil at naglalaguan na. Tingnan yung mga kapromdi ang pagkaasan ng aking mga basil at kailangan na nating i-harvest. A few moments later. At i-harvest na natin yung ating basil. Meron tayong lagayan dito na basket. So sa pag-harvest ng basil, hindi natin ito isa-isahin mga kapromdi ha. Puputulin natin ng ganito lang. At i-dry natin sa araw. Look at this. Marami na yan. Lagay natin dito sa basket. Tingnan yung mga kapromdi, pag inamoy mo talaga yung basil, sobrang bango niya. Para ka nang nagugutom. So ito yung kanyang seeds. So ida-dry lang natin to mga kapromdi, hayaan lang natin siya dyan. Para meron na tayong mga pantanim sa sunod na mga araw. Ayan o, ito yung kanyang bulaklak, tapos nandiyan na rin po yung kanyang bunga. Kita lang. Madali lang naman tumubo itong basil mga kapromdi. Once na pruning mo to, siguro after 1 week, mayroon na naman itong pausbong. Ayan na ang ating basil. Tingnan niyo po ito oh. Balago. At hindi siya mahirap alagaan yung basil mga kapromdi ha. At ito nga, hindi ko to pini-fertilizer. Ito na po yung in-harvest natin mga kapromdi dun sa taas ng bahay namin. So, ang gagawin natin ngayon, huhugasan muna natin itong ating mga na-harvest na basil. Hugasan natin ito sa tubig. At i-dry natin ito mamaya sa araw. Dahil ang taas naman ng sobrang init ngayon mga kapromdi, kaya madali ito ma-dry. Mga 3 days siguro na pag-dry ito mga kapromdi. At meron na tayong in-reserve na dahon ng basil. So maganda ito ilagay sa pag mahilig kayo sa pasta. Ito ang ating ilalagay. Tatapos natin ito sa pasta at sa any dish na pwedeng paggamitan ng basil. Hugasan lang natin ito ng mabuti para matanggal po yung dumi at yung mga pests dyan or mga insekto na naiwan dito sa dahon. Kaka-promdi, since wala tayong dehydrator at basic itong gagawin natin, i-dry natin itong basil sa init. So, ganito lang gagawin. Ito tali nga. Hayaan natin siyang ma-dry. Since tirik na tirik yung araw ngayon, mabilis itong ma-dry. Itatali natin ito isa-isa mga kapromdi.
Siguro abutin tayo nito ng mga, depende sa init po. Siguro mga 3 days. Since dito naman sa taas ng bahay, sobrang strict dito yung araw. Kaya mabilis lang ito madry. Ganito lang, hindi na natin itatali ng mahigpit dahil mamaya tatanggalin naman natin yan. Baka pag ano. Tapos na. Tapos na yung ating pag-sun-dry. Hayaan lang muna natin dyan. Tsaka nga pala mga ka-promdi, hinugasan ko yung ating mga basil bago natin i-dry ito sa araw. Para yung mga insekto nito mawala. Isa rin sa reason kung bakit natin i-dry ito ng matagal para mamatay po yung kanyang mga insekto dito sa dahon niya at yung dumi. Kasi syempre i-preserve natin ito mga ka-promdi. So titingnan natin ito after ilang days kung ano ang kalalabasan ng ating pag-dry ng basil. Okay? Day 3 natin na pag-dry ng ating basil. So ngayon, dry na siya at pwede na natin siyang ilipat sa ating mga malinis na mga container. So ito siya po mga ka-promdi, oh. So ito na yun mga ka-promdi, dried na po yung ating basil. 3 araw natin siyang dinilad at ilalagay na natin ito sa malilinis nating container. So sa puno ito nung nakaraan, dinawasan na nga namin itong mga ka-promdi kasi nilagay na namin dun sa niluto namin pasta. So, ayan, i-preserve lang natin ito ng matagal para meron tayong gagamitin sa pag nagluto tayo ng mga dish na kailangan natin ng basil. So, mga ka-promdi, ito na po yung ating dried basil. So, pino na siya. Ay, hindi naman siya ganun kapino. Parang ano lang. Yan, o. So, pwede na natin gamitin ito sa mga susunod nating lutuing mga dish na pinagagamitan ng basil. Preserve natin ito para tumagal naman po yung ating mga tanim na basil. At ito po ay hindi na natin, ito yung basil na hindi natin ginamitan ng dehydrator. Kasi sa iba, diba, ginamitan nila ng dehydrator. Ito naman ay sun-dry lang talaga ang ating ginawa. So, ilalagay natin dito sa malinis natin na container at ipipreserve natin ito ng matagal. Ilalagay natin dito at malinis naman po yung aking kamay. Naghugas po ako ng kamay. So, ito na siya. Konti na lang yung yung ating na-preserve. Kasi nung nagluto tayo ng pasta last week, ginamit na natin yung iba. So, pwede na rin ito mga ka-promdi. Pag chinek nyo po ito sa supermarket, medyo pricey din po yung price nito. Kaya at least meron tayong pin-reserve ngayon. So, ngayon, yan lang po yung ating video ngayon. Maraming salamat sa panonood mga ka-promdi. See you again next time. Bye-bye!